kang igira daw patay. Panahon og snow. Apan, ingon si Kristo, pag mugitib na gani ang mga dahon, it is a manifestation, usa ka timaan, sign, pagpadayag, na summer season begins. Nga ting-init na. Ang ato dili watay snow, ting-ulan lang, rainy season, natay sunny season, summer season. Mao ni nga ato diri sa Pilipinas, sa daing nasod, na pwedeng uwan, ang ilang uwan tumilngig kay ngano winter storm, ang ilang uwan mga ice, snow, right? Ug namang limo uwan nga normal mura sa ato tagsara. Ang ilang dito lahi ang ilang weather condition or ilang climate condition, kay instead ato ulan ila ice pagkapait, no? Pero makita nimo mao ni atong timan-an, despite sa ilang weather condition, climate condition sa Europe ug Amerika nga tunay snow, pero makita ninyo why they are still progressive, why they are still economically stable, bisan pa niining maong disaster sa ilang panahon nga mukalit lang snow ang ilang mga tanom, apil pog kamatay like in our gospel. Pero some of the plants dili na patay permanently but temporarily, pero lagi uban kana di mga gagmayng tanom di nakasurvive pag mabugnawan, madugayan sa snow, malata man na, unlike sa madagkong kahoy like fig tree nga mo survive, mulahutay bisan pa og taas ang season sa cold season or winter season. Pero makita ninyo, they are still progressive. They are still developed nga mga dapit. Bisan na ang di maayo nilang weather condition nga winter. Kay mao man inungdan nga nung magtago sila, maghaling, magpainit. Sods lang balay, wag sila nahimo. Ang ilang naandang activity sa gawas, i-cancel, iundang, pero makita nato progressive sila. Pangutana ako, ngano? Tungod kay ilang disaster nga weather condition did not stop them in doing in order to improve their standard of living, in order to progress in life, in order to achieve their dreams, to do the right things sa ilang kinabuhi. And this is my message: whatever disaster, calamity, natakihon ka, ayaw padaog, ayaw pagawong ana, ayaw tuguti, nga mauni ang mo-mark you down, moduot ni mo. Kay kung atong tanawon ang Europe ug Amerika, although they have this weather condition nga di maayo, winter condition, winter season, maparalyze la temporarily sa ilang mga trabaho, ilang opisina, ilang mga activities, pero still they are progressive. Ngano? Kaya ang disaster nga ilang nasinati, wa na makapatarog sa ilang tinguha to do the right things, to become prosperous, to become wealthy, to become achievers and victorious sa ilang different dreams and plans in their lives. Unlike us, panahon banggaan tag problema, kasakit, pagsulay, sakit, di maayo, if we are in a negative circumstances sa atong kinabuhi, we permit all these disasters to attack us, to mark us down, to put us down, to destroy, to damage is one of us, which is not good. Nga atong tugutan ng mga di maayong pangitabos tong kinabuhi nga gubon ta. Mao nang kung natakihon ka niini, remember that you are experiencing a certain condition of your existence, and that is a winter condition sa imong kinabuhi, winter season. Unsa may epekto pag winter? Cold, kuyugpos, nothing to do, mura kag na-paralyze. Ug mao ni ang danata sa tao pag ay sakit,
wa nay gana ilihok, pag nay problema, wa nay gana muhimo sa unsay iyang gisugdan, pag makaagi galigdagang problema, mga kasakit nga di maayo, taga nato. A certain couple came to me from Gindulman yesterday. Ang bana bago pang disgrasya, ang asawa na po, na po'y problema, operahonon. I told them, here in our office, inko, saludo ko ninyo. Dili matabang ang inyong pagtuo, conviction. Before sila nagpa-operag tagbilaran, hapit sa opisina, kay nangayog tambag, unya, nangayo sad sa atong pangaluya, lipay katana, a certain couple. Bago pa sila nagsusunod ilang mga disasters, pero palaban sa kinabuhi. When I heard their sentiments, nauwabay ako sa akong kagalingon. Yesterday, inko, mas dako pa manislag, pagtuo tingalis ako Kay saya ako talawan man, o saya ako coward man to face some disasters na miatake, pero ako nang gidawat, nga usa na sa ako mga kahinaan, and I need God to help me in order that I can face all these disasters na sometimes mukalit og atake sa akong pamilya. This is my point, people of the living God. Kung natakiyo nagali ka og winter disaster sa imong kinabuhi, hinumdumi nga kanang tanan permanently na kung imong tugutan, apan kung di nimo tugutan, it is only temporary. Listen to me, according to John Maxwell, a great writer, problem is only temporary. It's up to you to make it permanently. Kung tugutan nimo ang problema, disaster, pagsuway, nga mumak you down, iduot ka, tiwasan ka, it's up to you. If you will permit all these bad happenings to penetrate in your individual self, in your lives, people, whoever you are. Mao na ingon si John Maxwell, dili daw problema temporaryo na, pero kita usahay maoy hinungdan nga makahimo ng permanently sa atong kinabuhi, nahimong permanente kaya atong gitugutan. Mao na kaniding imong sakit, problema, pagsulay, disaster, hard times, tough times, rough roads nga imong gisubay dining gutluwa, hinumdumi ninyo ang akong giwali karon takna, temporaryo ra na. Listen to me, Ingos Kristo, panag-winter ang kahoy daw patay, pero summer mugitib. Usalik ka implikasyon na lahat ng bagay sa libutan, habang may buhay, may pag-asa. Ecclesiastes 9:4, it says, samtang naa kay ginhawa, napakay pag-asa, nanis kanta, habang may buhay, tama, may pag-asa. Meaning, sa atong mga problema, pagsulay, winter conditions itong kinabuhi, napakay pag-asa. May adlaw ra, nga instead nagkayugpos ka, you have done nothing. Mabot ang adlaw that you can open your arms again, your hands again, because it is now the summer season sa imong kinabuhi, sa imong pagkatao. Meaning, ang kinabuhi di ay dili pirmi nga winter, na season og summer. Reverse, di pod tanan summer, napoy panahon ting winter. Muna kining kinabuhi di ay sakto ng kanta sa atong sikat na singer Jerome Sala Bulanon, ato ning paisano, gulong ng palad. Kaya nga na may kasiklasing seasons ng magyan ng tao. If our country, Philippines, experience different seasons, rainy season, summer season, cold season, hot season, whatever, ang atos ang kinabuhi, maka-experience ta o klase-klaseng weather conditions, life conditions, seasons of our individual existence. Naay winter, naay summer, naay autumn in other place. Mga laglagang dahog kalit, maupaw. Tama ba? I'm not mistaken. Mao na ang akong point, my dear people of the living God, nga ang kinabuhi, dili permanenteng smooth, nasa rough,
pero di sad pirming rough na smooth. Mao na dili problema ang different condition sa atong kinabuhi. Dili problema ang weather conditions. Ang problema kita, how we can stand in the midst of these different seasons in our individual life. This is the truth. Rain is not a problem. The problem is you, if you can stand in the midst of the rain. How? By using umbrella, using raincoat, anything to protect you from that rain na ato na sinati everyone din. So pa ang problema di ay dili ang panahon, dili ang climate condition, weather condition. Kita mao dakong problema sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Because some of us di ta ka mamuhandol kung banggaan tag problema, kasakit, mga pagsulay, different seasons ng kinabuhi. We don't know how to handle all these things. Mao nang the problem lies on you. Believe me. Mao na kung naay problema ug wa na masulbad, tungod na nimo. Di tungod kay way kasulbaran. Because you are already negative. That's why you are not able, you have no desire to move forward to do a certain thing to solve your problem. The problem lies on you. Ang problema di ay naa nato dili sa unsay nahitabo. You know what? Ang pangitabo according sa usa ka writer, 10% lang ni sa tinuod lang. Ang dako ang atong reaksyon. 90% ang atong reaksyon. Ang pangitabo 10% ra. Problema, sakit, mga pagsulay. 10% mga doubts, anxieties. Muna kung gingon, out of 100 doubts, only 10% ang tinuod, 90 dili false. In other words, sa atong existence, according sa usa ka research, ang problema kasakit 10% ra. Pero ato nang gihimong 100% tungod kay nitugo ta, namakmakon ta, dagdaogon ta, iduo ta, idunlo ta. Meaning mga di maayong pangitabo. Meaning, ang concept aning writer, you know what, when I reflect his point of views, dugay ko nakakuha, dugay ko kasabot, pero nasabtan ako along the road of my reflection. 10% ang naitabo, happenings, 90% reaction. This is the point. Banggaan tag problema, sakit, mga pagsulay, 10% na. Out of 100%, 10% la ang percentage ana sa atong kinabuhi. Pero ang atong nauna, abitag gimakmaka na kaslangit, gidawdaog ka na sa kapalaran, pait na, ato rin ang una-una. Supposedly, dalirong tani masulbad, tungod kay 10% lang guda sa itong kinabuhi, kining problema, sakit, pagsulay, mga disasters, mga winter season na may hapak sa ato, mga natural calamities na may bangga sa ato, 10% lang na. Supposedly, this is my point, dali raon ta ning masulbad. Pero unsaon pagkasulbad ini, although this is only 10% out of 100% sa atong kinabuhi, ato maning gihimo 100%. Ngano, instead mo react positively, we react negatively. You react negatively. The problem lies on you and me because we don't know how to face, handle, to solve, how to react. And you know what? Ang Amerika, Europa, listen to me, bisang pagkapilas na agiog disaster nga winter, they're still progressive. Ngano, positive ang ilang reaction toward this. Ngita sila laing means, pagi, na dili sila ma-paralyze. Probably, pag primero siguro, halos tanan paralyze. Pero pagdagas mga panahon, na naibawas lang na ang winter season, part of the game, part sa ilang kinabuhi, part sa ilang existence, ilang gistudyuhan. Mao na bisan og winter season karon sa Europe ug Amerika na sila gihimo indoor nga mga activities, they're still productive. I can relate to you, wherever I go, I bring books in my bag. Mao ni akong gi-practice, I bring books wherever I go. Panahon nga magbiyahe, pag matrap sa pantalan, matrap og asa, akong gibuhat basag libro. Ang oras sa akong paglingkod wa masayang because I read books. Some people are doing it.
they're driving cars, pero magdaag mga CD, magdaog mga business books o religious books, samtang traffic, gabasa. Kumbaga, ang dapit nga paralyzed ka, naa kay mahimo. Bisan sa traffic, paralyzed ang dagan sa sakyanan, pero naa kay mahimo. Magbasa ka, maminaw ka, ug unsay gusto mong pamation, labi na ka na makatabang, nga mugro ka sa unsay imong gibuhat, pang Ginoo ba o pangkalibutan. Ang point nako, my dear people, kining tanang pangitabo nga di maayo 10% ko na. Imong doubts ron, fears, kadlok sa imong naunag kasing-kasing, listen to me, that is only 10% sa imong kinabuhi. Di tinuod 100%. 90% ang tinuod, ang duda niyo 10% na. In other words, ang atong kasakit pagsulay, mga trahedya, 10% na sa tibok imong kinabuhi. Pero nganong murag 100%, ikaw nakahangin. Kaya nganong negative ka towards all these negative happenings, bad happenings sa imong kinabuhi. Mo nang my point is, kita di ay mo'y tinuod nga problema ni ining kinabuhi. Ang problema begins within us. Because we react negatively sa unsay di maayo nga atong experiences matag adlaw sa atong pagpanaw. Habang may buhay, may pag-asa ka kapatid, react positively instead negatively. Stand up, get up, get out, wherever you are. Gawas diya. Ayaw kiumpos, ayaw tago, ayaw kahadlok, ayaw kagul. I'm here to pray for you. Get up, barog, and have a positive mindset. Reverse your mind. Reverse your focus. Reverse your mindset. Sa imo karong kinabuhi. Ikaw mo hinungdan nganong nabidya ng bagas imong kinabuhi. Do not blame God. This is written in Proverbs 19 verse 3. It says, ang Diyos pasanginlan niya, tao rabay nakahangin nganong nasakit, na problema, nganong naguba iyang kinabuhi. Kita mo naka-problema na, kita mo hinungdan na. We are the anchor of our individual destiny. God plans already a better future, a wonderful tomorrow. Jeremiah 29:11-12. Pero it's up to you to respond. Response ba ka nining planos Ginoo to give you a better future, a wonderful future? Daga na to, we never respond it positively. We react negatively. Muna ang problema kita. Pila ka porsyento ng problema sakit pagsulay? 10% ra. Maniwala kayo kapatid, this is true sa kinabuhi sa tao. Ang kay ba mga brother, ang ako ning gitunan. An experience also na tinuod na. It's up to you kung react ka positively sa unsay di maayo. Ako daghan na kay kong negative happening sa kong kinabuhing gipangagian. Although I'm very young, pero na pass forward man akong life. Daghan kay kong di maayong naitabo. Ngano ka? Aron daghan ko gitudlo ninyo. Sa may tudlo ng ninyo ako ka-experience sa inyong kapaitan, kasakitan. Pag minsan mo unsay wa na ko ma-experience, nga inyo na-experience. Halos tanan ninyong experiences na di maayo, ako sa nang giagian. Believe me, bisag di pataparehag edad. Mao ni ako nakita sa akong life. Nganong gitugutas Ginoo na? Kay aron makita sa Ginoo if I am positive toward all these negative happenings. Kay kun ako ning nasurpas, napas, nalabangan, Santiago 12 pag makalabang kas tanang pagsulay, corona imo maangkon, this is what I believe, nga naiganti sumabot, Galasa 6:9, ayaw kaguol sa paghimog unsay maayo, kay mabot ang adlaw kapanahunan, tagaan karagganti sa imong pagbudlay pagkugi in doing the right things on this earth. Pero ako kabaw ko nga nang fast forward akong life in different negative happening circumstances that I am in, even and then, in order that I can get lessons. Because Proverbs 20 verse 30, ang atong mga kasinatian mo, ninindot maghatag na itong leksyon, teachings, ideas, concepts. Unsaon pagpanaw, unsaon pagkinabuhi nga nindot, smooth, although dili totally, nag-rough road, tough times, hard times nga ato may experience. Pero ang point na ko, paano ko na-experience nga di maayo, kay akong paminaw, gitugutas Ginoo, aron masukod ko, how I react to this, how I respond to this. Pero so far as I am concerned to my own self, I am responsible, accountable to me. Ako man ang ginahinay labang, ako man ang ginahinay og overcome.
Kay daghan ko struggles outside and inner struggles sa akong kinabuhi. I experience all these things para makatudlo ko ninyo. Mao nang kamo na may sakit, problema, agyan man ako na. Inyong mga pagsuway, pag-antos na di maayo, na-paralyze mo ka na, tungod anang inyong nasinati, mura mo giigo og snow, giigo mo og ice, na mo sa winter condition sa inyong kinabuhi, nga dyan mo na imo, believe me, temporary ro na. May adlaw rin kapatid, ingon ang karaan pertihon, likod anang nagbaga, nga panganod, may adlaw nagpahiti. In other words, sa imo karong kapaitan, kasakitan, troubles, problema, mga pagsulay, nga imo karong nasinati, luyuana na Diyos gatanaw andam sa pagsagakay kadibo. Win sa diyang makita niyang positibo ka, bisan pa sa imong mga di maayong na hitabo, panghitabo, na sinati ni ining gutluwa. Be positive. Kaya ang tao rabang positive, nagpasabot na nga naa say paglaom nga miturok sa iyang kasing-kasing. Ang taong negative, wa na mutuog na pa say paglaom. Usbon ko, samtang may buhay ka kapatid, mayroon ka pang pag-asa dito sa mundo. Huwag kang mawala ng pag-asa. Maniwala ka lang. Mamros pangako sa'yo, tiwala sa sarili. This is it. Maniwala ka lang nga luyuan ang imo makasakit, mga problema, mga pagsulay, nay adlaw anda mo bidlisyo ug muhatag nimo og kainit in order you can move forward to accomplish your dreams, to fulfill your divine destiny on this earth, to do good. My point, people of the living God, na panahon na tingtugnaw sa itong kinabuhi, anang wagi ka nahimo ba? Gamitan na nga avenue to reflect more. Kaya this is what I analyze. Sometimes ibutang kas Ginoo sa dapit nga mura kag da paralyze, wala kay mahimo ba? In order that you can build, you can create, you can make an intimate connection to the living God in the midst of silence. Ingon si Pope Benedict XVI, Pope Emeritus, in the midst of silence, there is a presence of the living God. Taliwa sa kahilom, naa ang presensya sa Ginoo. Sometimes, ang Ginoo mutugot nga mabutang ka sa kondisyon nga mura kag nawintiran, kayugpos, nothing to do, down ka, emotion psychologically, wagi ka imo, para di mo patay ka na, although you're still breathing, pero paminaw nimo, nothing is changing sa imong sitwasyon. No one helps, no one rescues, no one does something toward you. Nauna nimo, wa nagikay paglaom, pero kabalo mo, moabot ang adlaw, tugutas Ginoo, maingana ka. Ngano? Aron damor nga makadungog ka sa iyang hung-hung. Kay daga nato singgitan, di kadungog, pero ug hungungan makadungog, kasumog tao na. Do you have like that in your families? Pag singgitan, kusga, o instruction sugo, di na kadungog, hunghungi. Duula yung dunggan. Kapas makadungog na. Sometimes God talks to us in a whisper. Hung-hung. Aron ta mamati, makadungog, kaya nasa'y gustong ipabuhat nato, unya di man ta makadungog, di man ta mamati, di man ta maminaw niya, magpabungol-bungol man ta. Munang ibutang kas Ginoo sa sitwasyon nga way lami, aron maghilom ka, in order you can check yourself and you can talk to your Creator. I-isolate kas Ginoo oftentimes, sometimes, for a purpose, for a reason. I-isolate kas Ginoo sa imong kinabuhi, mura kag giwintiran, wa kay nahimo, paralyzed ka, aron makadungog ka sa imong konsensya, sa imong tanlag, sa imong kasing-kasing, aron makahibaw kag unsa imong estado sa imong karong pagkatao. Ianaw ka sa Ginoo nga mag-inusara sa imong kinabuhi. Ma-misunderstood nimo ang imong life existence. Ma-misunderstood nimo ang imong panahon, ang imong kinabuhi, ang imong sitwasyon, nga daw gibiyahan ka sa kapalaran, ginatugan kag langit. You will undergo like that. You can experience like that.
Maka-experience ka na misunderstood mo that you are betrayed, you are rejected, you are condemned, no one loves, no one cares. You can experience like that. That is an isolation of every individual. And no one can escape from these experiences. Listen to me. Once you can experience isolation according to St. John of the Cross, this is what we call dark night of our individual soul. Dark night, meaning ang time na doon na kay agony within, ang time na hopeless ka, ang time na daw nothing, wala, jamo na, hopeless ka na. God permits that to happen to your individual life. This is what we call dark night of our individual soul, in order that you can reflect, you can meditate, you can discover yourself, and you can talk to God intimately. You can hear His voice speaking within you through your conscience. Romans 9:1. I know no one can escape from this. I experienced this many times. Nanay mga panahon niyalaw ko sa Ginoo nga mabutang aning sitwasyon na nga maginuktok, mag-uol, mabalaka, daw paralyze ko, magtago ko sa opisina, magtago ko sa kwarto. I experience like that, and I know some of you experience like that. That is spiritual crisis also. That is your isolation on this earth. Mura kagwintiran, people in Europa, in America, once they can experience this climate condition, winter season, they will hide. Where? Sa ilang mga lungga. Natong thick kaayong mga walls, unya magdagkot sa itong mga firewoods para painit. Nagtago sila. They were isolated. Ang mga higala di na magkitaay. Magkitaay kung mag-skipping. Pero di nas na mudugay diya. They will die kung magpabilin sila at the top of that snow for a long hours. One day, no. Daw paralyze ang Europa, America pag winter season. This is what we call isolation. Kunarita sa spiritual realm. This is what we call dark night of soul. We can experience all this isolation of life. Murag naginintiran ba? Murag paminaw nimo wa nagi kay chance pa. Wa na kayo nimong sakit, imong problema way kasulbaran, wa na mo risko nimo, way mo tabang nimo, wa nagay maluoy nimo, wa nagay na misunderstood nimo imong life. Pero if you can experience like that, trust, believe. People, can you hear me? Trust, believe, have this conviction nga ang Ginoo di gid kaakog talikod sa imuha. Whoever you are, di gid siya kaako. Just have this belief. If you can experience isolation of your life, individual of you, just believe, trust, have this faith, conviction na di gid ka pasagdas Ginoo. God will not forsake you. God will not abandon you. God will not leave you, whoever you are. You are His beloved child, highly favored. Romans 8:17. Kabalo mo, when I experience different isolations of my life, my faith grows. My conviction grows. My soul purified. Ang akong kalag na purified. Meaning isolation nga akong naitabo. Winter season of my life. Dark moment. Dark night. According to St. John of the Cross. When I realize all these things, in ko, Lord, tagay kong mga bukid. I voluntarily submit myself for that event. For that happenings. You know what? God granted me. I have 2 mountains to reflect. I have 2 places, quiet atmosphere, solitude, labihan kahilom, adto ko voluntarily maghilom every now and then. Kay part of life, ibutang kas Ginoo og hilom nga dapit. Muna sa Matthew chapter 6 verse 6, kung mag-ampo ka takpi imong pultahan sud sa lawak, pag-ampo pag inusara, talk to your God, your Creator. That is what we call isolation of life. Winter season nga ikaw rag ang Ginoo, ibutang kas Ginoo aning maong kondisyon, ibutang kas Ginoo ning maong sitwasyon aron makadungog jud ka sa iyang tingog ug makahibaw kag daun sa kana sa imong panaw niining kalibutana. This is it. Mo na akong experiences, mo na ko, Lord, tagay kog mga dapit pwede ko maghilom. Mao ni akong gibuhat every now and then. Instead ibutang ko sa Ginoo kondisyon nga maminaw ko niya para nako ako ning analysis, no need. Because voluntarily ako nang gihatag akong kagalingon many times, halos every day, to keep quiet, to reflect, to talk to Him, to discover myself, to analyze my
spiritual status, the status of my journey, mo nang wagi ka na, you will accept it or not. Naagi mga time, muagi kag isolation of life, muagi og kapaitan sa kinabuhi, winter season sa imong kinabuhi. Pero believe me, kung imo lang tuan ng Ginoo di ka pasagdan, ang paglaom mo ni hinigitib mura og dahon sa kaing igira human sa winter season inig summer mo gitib usa ka simbolo nga ang tanang butang na ay paglaom. Sa atong naked eyes, we conclude sometimes sa kanang kaong igira, if ever we are in Europa, in America, makaingon ta kining kahuya patay na. And there are times sa itong kinabuhi that we are judged by the people around us tungod sa problema, kasakit, pagsulay, mga di maayo. They are judging you. They are telling you, you are nothing. You have nothing. You are down. Ang ibong kaway, lipay, pakpak na. Kay, wa na. Patay ka na, according to them. Di nakakabangon, gikan sa imong bankruptcy, losses, sa imong mga deficit, sa imong mga kautangan, di nakakabangon. Gilubong ka na, according to the views of other people, because disuyo, nagitabunan kag snows, problema, snows kasakit, snows mga pagsulay, mura kag fig tree. Pero ang Ginoo lahi man og tan-aw nimo, ang tan-aw sa uban, ikaw patay na. Look at the gospel. Ang tanaw sa uban, ang kaigira, patay na. Pero Kristo lahi magpananaw sa, listen to me, look at the fig tree, inigting summer, mugitib na. Kinsay unang ni-describe nga mugitib? Si Jesus Christ. This is my point. Ang matag tao ug matas Ginoo, dako ginag diferensya. Ang matas tao, tanaw la, patay ka. Pero para sa Ginoo, dako siya salig nimo nga mugawas ka sa pagputos sa snow, problema, kasakit. Dako siya salig nimo nga positibo ka. Dako siya salig nimo nga mulaong ka. Dako siya salig nimo nga mupagdayon ka. Bisag giputos ka na sa snow, sa mga problema, mga pagsulay nga may nungdan nga mura kag na kumpres, labihang gili mo pagka-kumpres, mura kag giaysang isda nga wa na nabantok na. Ang isda guys, ang patay na, pero ikaw, ayos kag problema, buhi pa ka. Dahog salig ang Ginoo, nga nahinay mo gitib ang imong pagtuo, paglaom, o kangtod, ang tanang niputos ni mong problema, kasakit, will be gone. And I declare it to you, right now, in Jesus Christ's name, tanang niputos ni mong problema, pagsulay, kasakit, trahedya, disasters, including my loved ones, in Jesus' name, get away from each one of us. I declare it in Jesus' name. Claim it, believe. Kang imputos ninyo, nilingtak na, nang layas na. Ang snow sa kasakit, hinahinay katunaw. Kay gusto siya makita kang ka maputo sa snow. Gusto siya makakita sa mong pagka-real ikaw. Di sa gustong pustong kang problema kasakit. Kay gusto siya makakita siya sa imong pagkaanak. Mahal ka niya. Instead, maputos ka snows, kasakit, pagsulay, gusto sinupustol ka sa grasya, gugma, panalangin, pasaylo, protection. Pustol ka sa prosperity, pustol ka sa financial abundance, pustol ka sa tanang pabor, gikan sa iyaha, nga mao ang creator sa imuha. You got me? Pag creator gani, may magbuot sa iyang gigama, ang Ginoo sa may creator nato, gusto siyang makit-antang ligon, lagsik, peaceful, punugugma, giputo sa grasyag panalangin, and I believe it is happening already in your individual life right now. Believe it. Morning akong conviction. My dear people of the living God, ang Ginoo nakakita sa imuha nga nagkinahinay kadagitib sa imo karong trahedyang gipangagian, dako siyang salig nga mobangon ka. Some people will say to you, you are nothing, you are down. But God will tell you, anak, my child, stand up. Everything is not yet over. Go, stand up. I am with you. Grow in your character, in your attitude sa imong di maayong na sinati nining takna. Just in case you can experience winter season, find ways to become productive although you are in a winter season condition sa imong kinabuhi. Like what I told you, if I am trapped sa airport sa Pantalan,
Magsin kong dag libro, si ubasa, even in airplane, gabasa magaling ko. Ngano, para na ako ko mahimulayin to study, to have more learnings, in order that I can preach, I can teach you more. Muna, kung moagi ang panahon sa iyong kinabuhing i-winter mo, ang akong point, my dear people, be productive. Gamitan ng kayunan to do other things in order that di ka matutalig ka paralyzed. Take note, pag may problema, that is only temporary. You make it permanently, that permit it. Kaya gusto sa Ginoo nga buo ka, gusto siya nga mugitib ka, and you'll become a new one, a new child of the living God on this earth by His grace and love. Thank you for watching this broadcast. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, solver, producer of all miracles sa inyong mga winter seasons karon. Sakit, problema, pagsulay, get out, react to that positively as I declare healing miracles, blessings in Jesus' name with the Holy Spirit o sa pag-ampos mga gabirin. Sa Anak, sa Espiritu Santo, the Word has been furnished to it. God loves you.